Sa ibang balita, naaresto na ng mga otoridad ang most wanted na si Rafael Dumlao III. Siya po ang pulis ay tinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nasukol si Dumlao matapos dumalo sa kasal ng anak at nakatutok si June Veneracion. Napalibutan na ng mga pulis na magising kaninang umaga ang na-dismiss na opisyal na si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol. Sinasailalim na sa forensic investigation ang cellphone at laptop ni Dumlao para malaman kung merong tumulong sa kanyang pagtatago. Nahuli si Dumlao sa isang bahay sa barangay Pasong Tamo, Quezon City na lumalabas na matagal na raw niyang pinagtataguan. Isang impormante ang nagtimbre sa mga otoridad tungkol sa pinagtataguan ni Dumlao. Dito na nagsimula ang surveillance ng PNP-CIDG na tumagal ng 3 linggo. Nilimitahan lang daw ang nakakaalam sa operasyon para masiguro hindi ito sisingaw, lalo pat matagal ding naging membro ng PNP si Dumlao. So we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead. Ang naging susi sa kanyang pagkakadakip, ang kasal ng kanyang anak. It was the wedding of his daughter last Sunday. So, from then on, tinrack namin yung movement niya. Tinrack namin kung siya talaga yon. And it looks like he was parang Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Si Dumlao na convicted na sa kasong kidnapping with homicide ay nasa listahan ng mga most wanted person ng DILG na may mahigit 1 milyong pisong patong sa ulo. October 18, 2016, nang dukutin umano ng grupo ni Dumlao si Ji Ik-ju sa tinutuluyang bahay sa Angeles City, Pampanga. Pinalabas noon, nasangkot umano siya sa iligal na droga. Base sa investigasyon, dinala ang biktima sa Camp Crame at sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, sinakal siya ng kasabwat umano ni Dumlao hanggang mamatay. Ibiniyahe ang kanyang katawan sa isang punerarya sa Caloocan City, kung saan siya na-cremate. Pagkatapos ay finlash sa kubeta ang kanyang abo. Kahit patay na, humingi pa raw ng ransom ang grupo ni Dumlao sa pamilya ng Koreano na nagbigay ng 5 million pesos. Mariing kinundinal ng Korean government ang insidente. Noong 2023, nahatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong kidnapping with homicide si dating SPO2 Ricky Santa Isabel at dating NBI asset na si Jerry Omlang na mga kasabwat umano ni Dumlao. Pero si Dumlao, inakwit noon ng Angeles Regional Trial Court, bagay na inapila ng prosecutor sa Court of Appeals. Binaligtad dito ang akwita ni Dumlao noong 2024 at tinatulan siya ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakulong na walang posibilidad ng parol sa kasong kidnapping with homicide. Bukod pa sa hanggang 35 taong pagkakulong sa kasong kidnapping. Pero nagtago na noon si Dumlao. Nag-alok pa noon ng 1 milyong pisong patong sa kanyang ulo at humiling pa ng red notice ang gobyerno sa Interpol bago siya naaresto ngayong araw. All of the entire country should be aware that the PNP is not stopping. Kung PNP chief command dati, kung pulis ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.